How come I was never invited back? Because you were high and you disrespected my mom. That's why. My darling Twinkle Marie. Ano ba? Go! I've missed you so much. Fucking asshole! Layan naman ako! Ano ba, Polly? He's my dad! Sige, bata. Putok mo. Tatanawin kong malaking utang na loob. $130/80 po. Ay, salamat, bumaba na. Laban ako sa inyo kayo na kayo. Ay, sige. Okay na po. Si General naman. Kaya kumukulo. Saksakan naman kasi naggago yung anak ni Gardo na yun eh. Mga pinagmamalaking boyfriend mo. Daddy, wala na nga kami, di ba? Kung malakas-lakas lang ako tulad dati, baka binalat ako ng buhay yan. Kaya nyo, subukan lang niyang bumalik. Bukas na bukas, full time sa akin yung sina Anding at Estoy. Relax lang po. So let's all greet Twinkle on her birthday. Happy birthday! You know what? We all have to be very proud of this girl because she only has 17 days to go on her 90-day program. And I can honestly say that you have been effectively rehabilitated. Galit na ako! Kasi diploma. Naku, kailangan tapusin mo yung program mo, ha? You can't take that for granted. You never know, the outside world might not be that nice and wholesome. I know. So let's celebrate her last year of being a teenager with a party that has no alcohol. That's nice. Alam niyo naman siguro kung bakit, di ba? Huwag kayong mag-alala. Nilagyan ko ng marijuana yung cake. Si Carol din talaga. Okay, let's go dance. Let's go dance. Let's go. Carol din, para po sa inyo. Sige, Diyos, wala ka na ng mainit. Hindi na po, kayo na lang. Sige na lang. I'm fine. Josie, cheers naman kayo dyan. Sir, good evening, sir. Happy birthday. Happy birthday. Gordo. Anong kabastusan ito? Sir, kabastusan, sir. Alam nga, birthday ni Twink ngayon eh. Hindi man lang kami nakakumpita ni Polly. Eh, hindi pa mag-nobel. But this is a private family affair. You're not welcome here. Okay, okay. Private family affair kayo. Nagpunta ako rito para arestuhin ang taong yan. Si Rodrigo Buenamin Enaje Jr. alias Caruben. Yan yan. Where is your arrest warrant? Ha? Sir, he is not a common criminal, sir. Ang walang karapatang pantao, ang nagdesisyon mabuhay sa labas ng estado. Both you and I know who he is. Oh, yes! Kilala ko yan! Yan ang tunay na ama ng anak ko! Oo, hindi ko na problema yun kung napagpasan yung kidnapin yung sanggol niya nung unang panahon. Para sa akin, isa siyang terorista. You're crazy! Matagal na siyang wala sa NPA. At alam ko, wala na rin siya sa order of battle ng AFP. 10 years ago! Kung tayo nakala natin matagal na siya patay, akala rin ng NPA. Masamang damo ka pala. Lawrence, ba't pinayang?
Ito, ito. No! 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 Oy, patay mo! No! No! Sandali. General, nakikita mo ba ang itsura ko? Anong mapapala mo sa akin ngayon? Huwag mong isipin na porke lusaw ko na nakakalimutan ko ang mga atraso mo sa akin. 3 mista ko ang pinatay nyo ng mga tao nyo. 3 matali ko kayo Nangyari yun sa encounter! Patas ang laban, balik sa may baril! Gardo, baka nakakalimutan mo. Ha? Na mas malaki ang kasalanan mo sa kanya dahil pinatay mo ang asawa niya. Ay, oo nga pala. Oo nga. Sa mga ba tinamaan ng asawa? Sa mga ba? Palma lang. You will have to kill me! Kung gusto mo matuloy itong mission mo! Kung hindi, ibubulgar ko ang baho mo! Ang baho mo? Hindi mo ba alam na alam ko hinukus-pokus mo ang pondo ng retirement benefit ng mga sundalo? Sinon, anong pinagsasasabi mo? Marami akong hawak na dokumento. Soft copy, hard copy. Si Briones, yung pinasalvage mo na accountant. Kausap ko siya nung gabi na ipinadukot mo at ipinasalvage. Meron akong mga tao na handang maglabas ng ebidensya kung sakali may mangyari masama sa akin ngayon. Kaya kung ayaw mo ma-lifestyle check ang bahay mo sa Ayala, Alabang, huwag mo ko susubukan. Magsasalita mo ko ng ganyan? Sa harap ng lahat ng taong to. Sa harap ng anak ko. Traidor ka. Magkikita tayo sa korte. Magkikita tayo sa korte. Go home, soldier! Sir, sige na sir, please lang. Sir, yes, sir. Yeah. Sige na! Wally! Sige! Exit! Daddy, thanks. You're my hero. Joseph. It's okay, it's okay. My Joseph. Saludo ko sa iyo, General Zenon Payawan. Mabuhay ka. May ebidensya ka ba talagang hawak? Wala. Kung tutuusin nasira ko ang buhay mo no? Dahil sa akin namatay ang asawa mo. Tapos kinuha ko pa ang kaisa-isa mong anak. Makakabawi pa kaya ako sa'yo? Dear Joseph, how's the weather in the Midwest? Naka-adjust ka na ba? We just left the farm and moved to a private beach house that Dad is renting indefinitely.
And by indefinitely, I mean until tatay is alive and breathing. Binibilang na lang namin ang mga araw. Matatapos na ang summer at 1 linggo na lang ang rehab ko. I'm ready to start again. Handang-handa na ako magpakatino matapos ang lahat ng pinagdaanan namin ng mommy at daddy. Hindi ko sila bibiguin. Kailangan ko lang sundin ang payo ni tatay kung paano gawing makahulugan at kapaki-pakinabang ang buhay. Magpakabuti at gumawa ng mabuti. Be good and do good. Easier said than done, I know. Pero may matindi akong inspirasyon, ang pagkakaibigan ng dalawa kong ama. Dalawang mortal na magkaaway na dating magkasalungat ang mga paniniwala. Parehong pagod na sa gyera, pinagtagpo ng tadhana, isang tag-araw na hindi ko makakalimutan. Dahil sa akin, para sa akin. Gusto ko pag namatay ako, dito isasaboy ang mga abo ko. Hindi tayo mamamatay. Mabubuhay tayo at ng ating anak habang buhay.